Umarangkada na ang taunang unilateral exercise ng Armed Forces of the Philippines na Ajax Dagitpa o Dagat Langit Lupa. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., bukod sa pagpapalakas ng depensa ng bansa, bahagi rin ng pagsasanay ang information war fighting. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sesentro sa pagprotekta ng ating teritoryo ang Armed Forces of the Philippines Joint Exercise o AJEX Dagitpa 2024. Sinimulan ngayong araw ang unilateral exercise ng mga sangay ng AFP at ikawalong beses nang isasagawa ngayong taon. Mula sa salitang Dagitpa, gagawin ang mga pagsasanay sa dagat, langit at lupa. Nalalahukan ng 3,000 sundalo. Tatagal ito ng 2 linggo sa mga area ng Western at Northern Command. Lalahok din dito ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Philippine National Police, kung saan pinasasama rin ang mga reservists ng AFP. Bahagi rin ng pagsasanay ang information war fighting dahil mahalaga ang strategic communications sa totoong senaryo at paglaban sa maling impormasyon o fake news. It could turn the tide of the war, no? Katulad nga, for example, sa mga nangyayari ngayon sa buong mundo ng mga gera, talagang very strong yung kanilang information warfare. Ganyan din nangyayari sa South China Sea at sa West Philippine Sea, di ba? Alam natin yan, na kahit na tayo yung binabangga ng mga Chinese Coast Guard at ng mga Chinese militia, ang lumalabas sa balita kung minsan tayo pa ang bumangga sa kanila, no? Fake news. So we have to counter that. Sa bahagi ng West Philippine Sea, kabilang sa gagawing pagsasanay ay island seizure, amphibious counter-landing at air defense. Handa naman ng AFP kung may gawing panggugulo ang mga asset ng China. They have a front seat to the exercise. Manunood sila. Yes. And we don't mind. This is not aimed at anybody. This is purposely conducted to improve our combat readiness and to guarantee that our joint forces are fully competent and proficient to carry out their mandate. Sa kabila ng deployment ng karamihan ng military assets ngayon para sa humanitarian assistance and disaster response sa mga hinugupit ng bagyo, hindi naman ito makakaapekto sa isasagawang pagsasanay. Samantala, repairable ang C-295 na eroplano ng Philippine Air Force na nakaranas ng aberya pagkalapag sa Basco Airport sa Batanes habang may dalang relief items. Naitaw na ito sa gilid ng airport para maituloy na ang operasyon at makapagdala pa ng dagdag relief items, lalo't pinaghahandaan naman ang bagyong Marce na posibleng tumama muli sa Hilagang Luzon. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.